Narito na naman tayo sa panibagong kwento, ang kwento ng kababalagan. Dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalagan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. Maraming salamat po sa iyong suporta. Sa baryo ng San Lazaro, may isang magsasakang kilala sa sipag at tiyaga, si Berting. Payat sunog sa araw at palaging may isang tao nagigising ng mas maaga pa sa tilaok ng manok. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, tila minamalas siya. Palaging kinakain ng daga ang kanyang tanim, inuubos ng peste ang kanyang palay, at kapag anihan na, bigla namang may bagyong sisira sa lahat. Isang gabi, habang pauwi si Berting mula sa bukid, dumaan siya sa masukal na daan sa may ilog. Madilim at nakakatakot ang paligid at ayon sa matatanda, iyon daw ay pinamumugaran ng mga engkanto. Sa gilid ng ilog, nakakita siya ng isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng punong balete. Payat ang matanda, maputi ang buhok at tila kumikislap ang mga mata. Berting, wika ng matanda na tila alam agad ang pangalan niya. "Paano niyo po ako kilala?" Gulat na tanong ng magsasaka. "Matagal na kitang minamasdan. Nakikita ko ang hirap mo at alam ko kung bakit ka minamalas," sabi ng matanda habang iniabot ang isang maliit na pulang tela na may nakapulupang buto ng ibon at piraso ng bakal. Ito ang agimat ng masaganang ani. Ngunit may kapalit, huwag mo itong gagamitin sa kasamaan at huwag mong bubuksan ang pulang tela kailanman, babala ng matanda. Tinanggap ni Berting ang agimat at mula noon tila nagbago ang kanyang kapalaran. Ang mga tanim niya ay mabilis lumaki, hindi tinatamaan ng peste, at kahit tagduyot, luntian pa rin ang kanyang bukid. Sa unang anihan niya, halos doble ang kinita niya kumpara sa dati, ngunit dumating ang tukso. Ang mga kapitbahay niya ay naiinggit at gusto ring malaman ang sikreto niya. May isa sa kanila, si Cardo, ang nag-alok na bibigyan siya ng malaking pera kapalit ng agimat. Tumanggi si Berting, ngunit isang gabi, habang natutulog siya, pumasok si Cardo sa kanyang bahay at ninakaw ang agimat. Pagkagising ni Berting, nagulat siya sa pagkawala ng agimat. Nabalitaan niyang si Cardo ay nagtungo sa bayan upang ibenta ito sa isang mangangalakal. Ngunit bago pa siya makarating, bigla na lamang siyang nanigas sa gitna ng kalsada at ang mga mata niya ay tila namuti. Sa di malamang dahilan, huminto ang kanyang puso at bumagsak siyang patay. Ibinalik ng mga tao ang agimat kay Berting at mula noon ay mas lalong naging maingat siya. Ngunit isang gabi, habang tinitingnan niya ang agimat, napansin niyang dahan-dahang nabubukas ang pulang tela kahit hindi niya ginagalaw. At sa loob nito may maliit na mata nakatingin sa kanya, kumikindat at biglang nagsalita. "Berting, dumating na ang panahon ng kapalit." Kinabukasan, wala nang nakakita kay Berting sa baryo. Ang kanyang bukid ay natuyo at sa may ilog kung saan niya unang nakilala ang matanda, may naririnig ang mga tao na boses na parang pamilyar, humihingi ng tulong mula sa kailaliman. Pagmulat ng mga mata ni Berting, hindi na siya nasa kanyang bahay. Sa halip, nakahiga siya sa damuhan na kulay asul at ang langit ay pula. Walang araw, walang buwan, tanging liwanag lamang na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay puno ng punong balete na may mga matang nakadikit sa bawat sanga at lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanya. Mula sa dilim, lumabas ang matandang lalaking nagbigay sa kanya ng agimat. Ngunit ngayon, mas kakaiba ng anyo nito, mahaba ang mga kuko, matulis ang ngipin at ang kanyang mga mata ay parang butas na kumikislap sa loob. "Berting, anito sa boses na parang sabay-sabay galing sa maraming bibig. Tinupad ko ang aking bahagi, binigyan kita ng masaganang ani. Ngayon, ikaw naman ang magbabayad. Anong kapalit? Akala ko basta't gagamitin ko sa kabutihan, ligtas ako," nanginginig na tanong ni Berting. Ngumisi ang matanda. "Ang agimat ay hindi regalo, ito ay kontrata at sa bawat kontrata may kaluluwa akong kukunin." Sa isang iglap, naramdaman ni Berting na tila hinihila ang kanyang katawan pababa sa lupa. Binuksan niya ang kanyang kamay at nakita niyang ang balat niya ay nagiging parang lupa. Unti-unting natutuyo. Sa paligid, nagsilabasan ang mga taong mukhang mga dating magsasaka rin. Mapuputla, walang mga mata at nakatali sa mga ugat ng punong balete. Isa sa kanila ang bumulong. "Kami ang mga nauna, mga gumamit ng agimat. Wala nang nakabalik sa mundo ng tao." Sinubukan ni Berting na tumakbo, ngunit sa bawat hakbang niya, mas lalo siyang nilalamon ng lupa. Habang lumulubog siya, narinig niya ang boses ng matanda. "Sa bawat patak ng ulan sa iyong bukid, may isang patak ng dugo mula sa iyo. At ngayong tapos na ang ani, panahon na para anihin kita."
Huling sigaw ni Berting ay narinig hanggang sa baryo, bagamat walang nakakaintindi kung saan galing ang tunog. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay ang kanyang bukid na puno ng palay na sobrang dilaw at mabango. Ngunit sa gitna nito, may isang punong balete na dati ay wala roon at sa katawan ng puno ay nakaukit ang mukha ni Berting, nakadilat, nakangiti at tila nagbabantay. Mula noon, walang magsasakang nagtangkang pumasok sa lupa ni Berting sapagkat ayon sa mga matatanda, kapag B ay may naririnig na lagaslas ng mga palay at boses na humihikayat. Makalipas ang 3 taon mula nang mawala si Berting, unti-unting nakalimot ang baryo ng San Lazaro. Ngunit sa tabi ng ilog, nananatili pa rin ang misteryosong punong balete sa gitna ng dating bukid ni Berting. Sabi ng matatanda, minsan daw ay gumagalaw ang mga ugat nito kahit walang hangin at kung susulyapan mo ng matagal, makikita mong kumukurap ang nakaukit sa katawan ng puno ang mukha ni Berting. Isang araw, dumating sa baryo ang isang bagong salta. Si Ramon, isang batang magsasaka na galing sa probinsya ng Ilocos. Wala siyang lupa, wala siyang puhunan at naghahanap lamang ng trabahong pansamantala. Nang marinig niya ang kuwento tungkol si Mac ni Berting, natawa lang siya. Mga pamahiin lang yan. Wala akong paniniwala sa mga ganyang kababalahan, wika niya. Ngunit isang gabi habang pauwi si Ramon mula sa inuman, nadaanan niya ang bukid ni Berting. Maliwanag ang buwan at sa gitna ng dilim, nakita niyang kumikislap ang isang pulang tela na nakasabit sa isa sa mga sanga ng balete. Para bang tinatawag siya. Halika Ramon, mahina na ngunit malinaw na tinig ang kanyang narinig. Berting ba yan? Loko to, patay ka na bulong niya sa sarili habang palapit. Paglapit niya, nakita niya ang agimat katulad ng sa kuwento, pulang tela na may nakapulupot na buto at piraso ng bakal. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. Agad niyang naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan para bang nabigyan siya ng lakas at tapang. Kinabukasan, napansin ng mga tao sa baryo na mabilis lumago ang mga tanim ni Ramon kahit hindi pa siya gumagamit ng pataba. Sa loob ng ilang buwan, nakapagpatayo siya ng maliit na bahay at nakabili ng kalabaw. Sa tuwing tatanungin siya kung ano ang sikreto niyan, ngumiti lang siya at sasabihing, sikreto ng mga Ilocano yan. Pero isang gabi, habang natutulog, nagising siya sa boses mula sa kanyang aparador. Ramon, panahon na para magbayad. Pagbukas niya ng aparador, lumabas ang pulang tela at bumagsak sa sahig. Unti-unti itong nabuksan at mula sa loob, lumabas ang maliit na mata na kumikindat sa kanya. Parehong mata na inilarawan sa kuwento ni Berting. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang bahay at isang malamig na hangin ang pumasok. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang anino ng isang taong payat, sunog sa araw, may sombrero, si Berting. Ngunit imbes na tao, para siyang nilalang na gawa sa mga ugat at dahon. Maganda nga ni Ramon, bulong ni Berting, habang dahan-dahang lumalapit at iniunat ang kamay. Pakiusap, bibigyan kita ng kalahati ng ani ko. Huwag lang. Pero bago pa siya matapos magsalita, lumubog ang kanyang mga paa sa sahig na parang putik. Bago tuluyang lamunin si Ramon, narinig niya ang huling salita ni Berting. Hindi pera o ani ang kapalit. Kaluluwa. Kinabukasan, wala na si Ramon. Ngunit may bago ng mukha na nakaukit sa punong balete at sa bawat dumadaan, dalawang pares na ng mga matang nakamasid. Isa kay Berting, isa kay Ramon. Mula noon, dumoble ang boses na naririnig sa gabi. Halina, kumuha ka ng agimat at yumaman. Paalala, ang aking mga video na ina-upload dito sa YouTube ay hindi po para manakot. Ito po ay entertainment purpose only. Maraming salamat po.